Here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako, ay dyan na, mag-aaway na tayo dyan. Kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. You have to make sure that you have the moral ascendancy. Which is something you Bago don't. mo labanan yung mga tao, otherwise masisira ka din. Nonetheless, I think I struck a nerve. Yun, I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Alam nyo mga kababayan, kung ako si Magalolong, hindi ako magre-resign. Lalo na merong allegation sa akin na ako ay merong corruption. Hindi ko kailangan mag-resign. Maglilinis ako ng pangalan ko. Ang gagawin ko, since hindi naman ako commissioner, imbestigahan nyo ako. Sige, ito ako. Imbestigahan nyo ang Baguio City. Ako unahin nyo. Linisin nyo ako. Ginawa ba niya? Ba't kasi iyakin? Diyos ko naman. Iyakin ni Magalo, guys. Ibang level lang kayo pagiging iyakin niya. Oh. At saka nakakadiri yung self-righteousness. Alam naman natin, nag-resign na siya sa ICI. Siya mismo umalis eh. It's very obvious kung bakit naman siya nag-resign sa ICI. And actually, kung papansinin nyo, mga kababayan, yung resignation niya is full of contradictions itself. Kanina, may Senate hearing tungkol sa paggamit ng blockchain technology. I'm not familiar with blockchain technology right now. Basically, from what I understand, blockchain technology is a more transparent and much more secure way of handling documents. Mas secure kasi hindi mo mababago yung laman nun nang wala kang proper credentials. At it's very transparent kasi nga kita mo yung transactions. Kumbaga, kapag may nagbago na sa dokumento, malalaman mo kung sino yung gumalaw. Ngayon, mga kababayan, walang problema dyan. Go ako dyan. Kahit si Bam Aquino ang nagsusulong yan. Walang problema sa akin yan. Go ako dyan kung ganyan ang goal. Kung more transparency at mapipigilan ang corruption. Go ako dyan. Ang nakakatawa, mga kababayan, yung appearance ni Magalo. Oportunista talaga to para sa PR itong si Magalo. Mahilig siya magpapogi, and this time hindi siya nagpapapogi, nagpapa-victim siya. Sa kanya nakakita ng dating CIDG chief na iyak ng iyak sa press. Tapos he's projecting himself as an anti-corruption advocate. Yung sarili niyang tennis court di niya masagot. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. The one thing that I found out, there are actually only three main players niya. Yung mga corrupt na politiko, yung mga corrupt na mga bureaucrats, and we're talking about infra. Ibig sabihin, mga corrupt na DPWH officials, at yung mga corrupt din ng mga contractors. Lahat sila corrupt yan. Lahat. Maliban sa'yo, no? The way I Ikaw see lang it, it has dito, become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in-ease out yung dalawa. So sila lang nag-uusap. Sure ka, in-ease out yung dalawa? Bakit hindi kayo transparent? Alam niyo, nakakatawa yung yung pagpapalusot niya sa LGU kasi tatamaan siya, mayor siya eh. Sure kayo na hindi nagpapagawa ang LGU ng infrastructure through DPWH? COA flags Baguio over use of funds intended for DPWH project. The COA has found that Baguio City Local Government, o LGU, used for another purpose the funds meant for the 50 million peso project funded by the DPWH. Ay! Technical malversation ang peg. As a result, the purpose of the project MOA or Memorandum of Agreement between the City Government of Baguio and the DPWH for the implementation of the DPWH project construction of multipurpose building, Athletic Bowl Oval, Burnham Park, Baguio City in the amount of 50 million pesos was not achieved. And the funds released through SARO was used for purposes other than that authorized therein. Magpaliwanag ka dito, Mags! Magpaliwanag ka dito, Magalolong! Binigyan na ng pera ang LGU para yung LGU ang gagawa
nung proyekto. However, ang sabi ng COA, nalaman daw nila. Pinagsama-sama nila pati yung local na proyekto nila. Ibig sabihin, nakiride ang city government ng Baguio sa national government project. Para makatipid ang Baguio. Ang kapal ng mukha mo, Magalong. Ayaw mong gastusan ang sarili mong constituents. Sa bagay, paano mo nga naman gagastusan? Eh, ang pera nila naka-time deposit. Woo! Tigas ng mukha mo, Magalong. I was really surprised when suddenly there was a press conference without even consulting me, calling for me, and it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh, tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. And then suddenly, tinabi na may conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court, sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, dyan na, mag-aaway na tayo dyan. Yan! Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Yun! Di ba? Buhatin natin sarili natin bangko. You have to make sure that you have the moral ascendancy Which is something you bago don't... mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. Nonetheless, I think I struck a nerve. Yun, struck I a don't nerve, like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. Baka ikaw yung nagpanik. Ako, nahuli yung tennis court ko. Wait lang. Alis na tayo. Baka yung nerve mo, yung na-strike at wala na, nagpanik ka na. Kaya ka umalis. First and foremost, mga kababayan, hindi siya tinanggalan ng any authority because wala siyang authority in the first place. Paano niya sasabihin na tinanggalan siya ng designation, tinanggalan siya ng authority when he did not get that authority in the first place? Pangalawa, reklamo niya, sinasabihan pa daw siyang corrupt. Alam niyo, mga kababayan, kung ako si Magalolong, hindi ako magre-resign. Lalo na merong allegation sa akin na ako ay merong corruption. Kasi mga kababayan, ang sinasabi kasi ni Magalong, ayokong mawalan ng tiwala ang taong bayan sa ICI because of my presence. Yun ang sinasabi niya eh. Eh di, hindi ko kailangan mag-resign. Maglilinis ako ng pangalan ko. Ang gagawin ko, since hindi naman ako commissioner, nandiyan si Babe Singson, si SGV at dating Supreme Court Justice, imbestigahan nyo ako. Sige, ito ako. Imbestigahan nyo ang Baguio City. Ako unahin nyo. Linisin nyo ako. Ako unahin nyo imbestigahan. Ginawa ba niya? Ang punto is this. Nag-resign siya. Hindi niya inopen ang kanyang sarili. Hindi niya inopen ang kanyang LGU for the investigation of the ICI. Kung totoong habol niya ay ma-retain ang kredibilidad ng ICI, di sana yun ang sinabi niya. Tapos magagalit siya pag tinilabelan siya na corrupt. Sira ulo pala siya eh. Hindi siya nagpa-imbestiga eh. Diba? Buntot mo, hila mo. Ganun lang kasimple yun.